Alright, magandang araw po muli at welcome sa Bets. Okay, may mga napapansin ako ng mga nagsasalita, active at retired personnel ng PNP at AFP. Okay? Katulad po nito, itong isang membro ng AFP. Okay, isang ranger, isang Philippine Army Ranger, Scout Ranger, Colonel Harold Gabunok. Okay? Itong si Colonel Harold Gabunok po isa itong magaling na shooter. Ito po ay magaling sa short firearms, long firearms, magaling po siya. Napanood ko ito sa kanyang dito sa Facebook account niya, meron siyang nagta-target shooting sila. Mahusay, magaling. Dito po sa kanyang social media account, sa kanyang Facebook page, ay meron po siyang komento rito meron siyang sinabi, meron siyang post. Okay? Dito po basahin ko ilagay ko sa screen para makita nyo Okay, so yan. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, bigyan niyo ako ng katapangan na tanggapin ang katotohanan na di ko kayang baguhin ang lahat. Basta, I will always do my very best to contribute something para sa ahensya at sa bayan. Okay? Kaya lang din, siya ba ay nananalangin ba siya? Siya ba ay nananalangin sa Panginoon Diyos? Kasi medyo nakakalito lang kasi nga dito binabanggit niya, although sa kanyang yung kanyang pananalita ay para siyang nananalangin. Pero ang binabanggit niya dito ay hindi man Panginoon Diyos Hindi pangalan ng Panginoon Diyos. Okay? Yan Hindi Diyos kundi Diyos. Yung Diyos na inumin. Hindi Diyos And then, colored. Colored na kulay, hindi Lord na Panginoon. Kaya medyo nakakalito lang kung ito ba ay nagdo-jokes o seryosong nananalangin. Kasi kung siya po ay nananalangin, seryosong nagdadasal, dapat pangalan ng Diyos ang kanyang mabanggitin. Okay? Hindi Kaya medyo tayo ay nalito. Ang bira ito. Ay ngayon, kung sakali man, Sir Harold Gabunok, kung ikaw man ay nagdadasal, sana wag sana nating biruin, wag nating gawing jokes ang pagdadasal. Wag nating gawing jokes ang pangalan ng Panginoon Diyos. Okay? Alam po ninyo sa Bible po, bawal po yan Bawal gawing ang katawa-tawa ang pangalan ng Panginoon Diyos. Bawal po yan. Kapag nagdadasal tayo sa Panginoon Diyos, yan po ay personal na tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya yan po ay hindi biro-biro. Sana sir, sana, hindi ko alam kung ikaw ba ay nagpa-pray o nagdo-jokes. Ang bira ito. Ayan nakalagay Diyos. Diyos na inumin, hindi Diyos. Colored. Colored, hindi Lord. Colored na kulay, hindi Lord na Panginoon. Okay? Ngayon, kung seryoso ito, halimbawa, seryoso siya na nagpe-pray, hindi magandang biro ito para sa Panginoon Diyos. Okay, so ito nabanggit na kasi dito, bigyan niyo ako ng katapangan na tanggapin ang katotohanan na hindi ko kayang baguhin ang lahat. Okay, so nagdadasal siya nabigyan siya ng katapangan. Ngayon, ano ibig sabihin?
na tanggapin niya na hindi niya kayang baguhin ang katotohanan, baguhin ang lahat. Nabanggit niya rito, ahensya at bayan. So, ibig sabihin, dahil siya po ay active personnel ng AFP, kaya nabanggit niya ang ahensya. Bayan, ang estado. Ngayon, ano ang gusto niya baguhin? Meron pa siyang baguhin? Meron pa siyang gustong baguhin sa napatakaran, ugali ng kanyang mga kasamahan sa loob ng ahensya ng AAP? Ganun ba ibig sabihin? Meron bang gustong baguhin, ayusin ito si Colonel Harold Cabunok sa sistema ng ahensya na kanyang kinabibilangan na AAP? Tanong natin. Kasi itong kanyang pinost, mapapaisip tayo eh. Okay? Ngayon, nabanggit yung bayan. Ano ba ang gusto niyang baguhin sa kasalukuyang sistema ng bansa? Sa kasalukuyang pangyayari sa bansa? Politika, ekonomiya, siyensya, edukasyon. Diba? Kasi parang parang may pagka political parang may pagka political itong kanyang mensahe. Diba? Kaya tayo pa napapaisip bakit. Ngayon, tulad po nito yung mga maraming nagko-comment dito eh. Basahin nga natin yung mga komento rito para malaman natin kung ano ang gustong iparating nitong si Colonel Harold Cabunok, isang inahangaan natin magaling na sundalo, shooter. Nakikita natin yun. Nag-target shooting yan, firing, galing. Bullseye. Bullseye. Magbabasa nga tayo ng mga comment dito sa kanyang Facebook page. Okay. Ito medyo may pagka personal ito. Okay, sabi dito ito po comment. Exposing your intention is dangerous to one's health. Ranger ka pa naman. Observe secrecy, discipline. You will not be able to convince others to be with you. You are all just a plain big mouth in social media. You are in the active service. I don't understand why you are doing this. If you have anything against the system, the best way is to get out. Once done, you can shout with all your heart and challenge the system. So yan yan po ang comment. Ngayon ang response ni Cabunok, ano kaya? Ano ang response ni Cabunok tungkol dito sa comment sa kanya? Okay, so ito ano ang natutunan mo sa leadership at ano ang verifiable impact na nagawa mo sa organization? Yan po yan po ang sagot ni Colonel Harold Cabunok. Okay? Ano ang natutunan mo sa leadership at ano ang verifiable impact na nagawa mo sa organization? I would like to hear a good leadership insight at hindi pamimersonal na attack sa akin dahil hindi mo maarok ang contemporary challenges na kinahaharap namin. The floor is yours. Articulate your leadership experience logically. So, yan. Ang bihira. Medyo personal yung comment. Ang kanya sagot, personal din. Gusto niyang, sabi niya, gusto niyang marinig. Ang leadership insight at hindi personal, sabi niya. Makatuwid, siya. Para siya naghahanap ng malalim na advice ng isang magaling na namumuno
leader. Yan ang gusto niya marinig. Hindi pamipersonal. Okay? Hindi personal. Ah, sabi pa dito basa pa tayo ng ibang pang comment dito. Ito pa. Ito medyo may kinalaman sa kanyang trabaho. Ay nako, mga sundalo, akala ko ba naman sundalo kayo ng estado? Buweset. Ulitin nga natin. Ay nako, mga sundalo, akala ko ba naman sundalo kayo ng estado? Bisit na ang taong bayan sa mga pangangamkam ng mga bangag. Yung commanding-in-chief, harap-harapan na ang ganapalan ng gobyernong ito, tapos wala kayong ibo. Harold, hindi na ito laban ng dalawang pamilyang politiko, kundi laban na ito ng taong bayan. Budget na kulang-kulang, klarong-klaro na ang modus nila magnakaw pero ok lang sa inyo. Ayan. Ay, ano sagot ni Kabunok? Basahin natin. Ano ang kanyang response? Ito. Ano ang gawin namin sa away politika? Ano daw ang gagawin nila bilang sundalo sa away politika? Ako naman masasabi ko siguro, tingnan ninyo sir kung ano mas makakabuti sa bansa. Tingnan ninyo mabuti, alamin ninyo kung ano ang nakakabuti para sa taong bayan. Bilang sa sundalo, bilang tagapagtanggol. Kung ano ang nasa konstitusyon. Yun ang sundin ninyo. Diba? Lahat tayo ganyan ang gusto natin Sundin ang batas. Sundin ang batas. Kapag ang civilian na malabag sa batas, sila ay nananagot, kinakasuhan ng estado, pinaparusahan ng estado. Ay ang problema kayon kung ang halimbawa ang namumuno ang lumalabag sa batas. Paano nating bilang taong bayan, bilang mamamayan, paano nating panagutin itong mga namumuno na lumalabag sa batas, lumalapastangan sa ating karapatan? Ayun, tanong dyan, Mr. Sir Kabunok. Ayan ang ating masagot sa inyong katanungan. Tinatanong mo ano ang gagawin namin sa away politika? Away politika. Okay, so yan po aking advice, sir. Manatili lamang kayo sa konstitusyon. Kapag ang karapatan ng taong bayan, ng mamamayan, tingnan ninyo. Kapag ang batas ay nilalapastangan, tingnan ninyo. Nasa inyo ang pagpapasya kung sa palagay ninyo ay tama pa ba? Tama pa ba tayong landas? Yan sir ang maipapayo ko sa iyo bilang matino, bilang matuwid na sundalo, hinangaan ng taong bayan. Yan po sir. Okay? So ito pa. Ito naman po ay isang retired PNP chief, former PNP chief. Ito naman po ang kanyang sinabi. Okay. Ito po ay si former PNP chief Junard Carlos. Okay? Ito sabi niya The Quadcom detained Police Colonel Grijaldo during the Christmas holidays. He escaped in Batasan complex since December 14, 2024 or over 5 weeks already.
in the last Quadcom hearing, lawmakers challenged Grijaldo to bring out his guts so the predators in the committee can last on him. Grijaldo simply stuck on his right against self-incrimination, surrounded by the crooks, knowing fully he is their territory. Okay? I see. Release Police Colonel Grijaldo from his detention and file a case against him before a judicial court where he can defend himself. Okay? Or better yet, bring the Quadcom hearing at PNPA ground and invite all Lacans to witness how you bully and disrespect on an officer of the law. Remember, there is saying in academy that there will always be a time for reckoning. Karma is real. Enough is enough. Don't tread on me. Junard Carlos, former PNP chief. So yan ha. Dito kasi nabanggit ni dating PNP chief Junard Carlos na nagdidemand siya na palayain. Release now. Police Colonel Grijaldo. Okay? At hinahamon niya itong Quadcom. Dalhin nyo kanya ang Quadcom sa PNPA. Ha? At okay? Sabi niya, dalhin nyo kanya ang hearing sa PNPA ground and invite all Lacans. Ibig sabihin, Lacans, yung mga alumni, mga PNPA alumni, to show witness and bully and disrespect officer of the law. Kasi nga naman, no, itong si East Barbers, yung last hearing ng Quadcom, hindi maganda ang naging kalalabasan ng hearing. Nagkaroon po ng hamunan tulad nito sa video. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Itong si Barbers pala naghamon. Ha? Dalhin mo rito. Kung matapang ka, ha? Matapang ka sa Senado, dalhin mo rito. Gawin mo rito. Ilabas mo tapang mo rito.
Ang bira ito. Ha? Yan ba ay kasama pa sa isang pagdinig in aid of legislation, yung paghamon na yung pagbanggit na dalhin mo ang kakampi mo rito? Yan ba kasama sa isang in aid of legislation? Tanong natin. Kasi parang parang naghamon ng away. Kaya tayo po nalulungkot kung bakit ganun ang nangyayari sa hearing nila. Kasi 'di ba? May mga nagsasabi na abogado na itong pag-invoke ng self-incrimination ay yan po ay legal. Pinapayagan ng batas. Sabi ni Atty. Topacio, yan po ay legal. Nasa batas po yan. Pinapayagan ng batas. Ngayon, kung ini-invoke ni Colonel Grijaldo ang self-incrimination, karapatan niya po yan. Bilang mamamayan, bilang Pilipino, bilang isang officer of the law. At kung ako ang tatanungin, para sa akin, humahanga ako kay Grijaldo kasi nga, yung kanyang sinumpaang salaysay doon sa Senado na siya ay umatin ng hearing doon, pinaninindigan niya. Pinaninindigan niya. Di ba? Yun ba hindi ka respeto? Di ba dapat respetuhin din yun ng mga Quadcom chairman? Saan doon ang pangbabastos? Kasi sinasabi ni Barbers, binabastos daw sila. Hindi raw nirespeto ang Quadcom. Yun nasabi ni Barbers Dapat daw respetuhin ni Grijaldo itong ginagawa nilang pagdinig. Di ba? Kasi sa akin sa aking opinion, tama lamang na itong si Grijaldo ay i-invoke ang kanyang self-incrimination dahil iniingatan niya na ang kanyang credibility ay masira. Siyempre, pagdating sa korte, kung sakaling masira ang kanyang testimony, hihina ang kaso. Kung sakaling man siya po magsampa ng kaso laban dito sa dalawang Quadcom chairman. Kasi nga, di ba, doon sa Senado dati, nung siya po nag-testify, sabi ni Grijaldo, siya daw po ay niyaya doon sa isang kwarto, kinausap. Di umano. Yan na sinabi niya doon sa Senate hearing Kinausap siya, para piling niya, para daw siyang kino-coach. Na ito sa'yo, ito, dito ka. Diyan sa video na pinakita ng Quadcom hearing, pinatunayan naman na talagang totoo nga na kinausap nila itong si Grijaldo dahil pinapunta nila sa Rome Hindi na natin masigurado kung ano talaga ang kanilang pinag-usapan. Basta nakita natin, pinapunta sa Rome, base doon sa video. Ngayon, sa akin palagay, sa aking opinion, ang pagkakamali po, wala kay Grijaldo. Ang pagkakamali, nasa Quadcom. Bakit nyo kailangan kausapin dun sa loob ng kwarto? Pwede nyo mang tanungin dun sa labas, sa hearing mismo. Kung meron kayong gustong malaman kay Grijaldo, pwede nyo itanong doon, pwede nyo ipasabi sa kanya, kung totoo ba itong sinasabi ni Garma, bakit kailangan nyo dalhin doon sa kwarto? Di ba? Mali kayo doon.
Chairman, mga Quadcom chairman, mali kayo dun. Ito po aking aking opinion lamang. Oh. Doon pa lang, nadumisan na kayo. Oh. Doon pa lang sa kausap ninyo kay Grijaldo sa loob ng isang silid, doon pa lang nadumisan na kayo. Di ba? Okay. Ngayon, doon sa Senado, sabi doon, ng dating Pangulo ay akasuhan daw niya ito itong si Abante at saka si Fernandez, akasuhan daw ng perjury to subornation. Kaya sa akin palagay, nag-iingat po itong si Grijaldo na ang kanyang testimony ay masira, ang kanyang credibility ay masira. At sa akin palagay, itong ginawang pagtatanong ng Quadcom kay Grijaldo ay yun po ay sa palagay ko ay sinusubukan nilang gibain itong credibility ni Grijaldo para pag nagsampa ng kaso kung sakali, di mahina na, sira na, wala na. Yun po ating pananaw. Ngayon, ang nakakalungkot, kinontempt. Pakalawang contempt na. Sa ating palagay, ay may kasalanan dito, Quadcom mismo. Di ba? Bakit nila pinakinggan si Garma nung sila ay kinuusap daw na kausapin ito si Grijaldo? Sumunod naman sila. Bakit niyan isisi kay Grijaldo ang problema? Di ba? Mali naman yata. Kaya, ito ngayon, ito mga former PNP chief, actually hindi lang ito, may mga napapansin pa ako na nagsasalita din si dating PNP chief Bato de la Rosa, nagsalita rin. Ngayon, hinahamon ni Barbers. Dali mo rito ang kakampi mo. Dalhin mo rito ang kakampi mo. Paano kung halimbawa, may mga kakampi nga ito si Grijaldo, pulis pa naman. At sinama nga sa batasan, sa loob ng batasan. Paano pag halimbawa tinutuon ni Grijaldo itong hamon ni Barbers? Matapang ka, dali mo rito. Gawin mo dito. Yan ang tanong. Lalaban kaya si Barbers? One-on-one? Baka naman ito si Barbers aasa sa kanyang bodyguard. Di ba? Ito kaya si Barbers? Kung sakaling sinunod ni Grijaldo itong hamon ni Barbers, nadalhin ang kanyang ang kanyang mga kakampi. Si Barbers kaya sasandal sa kanyang immunity. Tanong natin. Kasi nagulat tayo bakit? Nung napanood natin yan, yung hearing na yan, tapos ganyan ang usapan, ganyan ang binabanggit, parang hindi nakasama sa in aid of legislation yan. Sana, magrespetuhan kayo. Respetuhin ninyo ang karapatan ng kapwa ninyo, opisyal. Itong si Grijaldo, pulis. Ang buhay niyan, ang kabilang paa niyan, nasa hukay. Bagamat pareho silang lingkod bayan, pero malayo naman yata ang binibigay na serbisyo ni Grijaldo kay Barbers. Dahil si Grijaldo, ang kanyang binibigay, tinataya ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa bansa, sa taong bayan. Di ba? Unang-una kayo ang nagkamali. Sinama niyo doon ng tao sa kwarto. Hindi niyo dapat ginawa yun. Kung ayaw niyo madungisan ang inyong pangalan, ang integrity ng Quadcom. Hindi niyo dapat ginawa yun. Kaya lang, sa tingin ko, parang nagkaroon ng lapse of judgment itong dalawang membro ng Quadcom na si Fernandez
at itong si Bini Abante. Lapse of judgment. Dahil pinakinggan nila itong kampo ni Garma, ayun. Ito yung nagsasuffer tuloy itong pulis. Isang pulis. Pamilyadong pulis. Sana maintindihan na ng Quadcom yan. Magkasundo sana sila. Na huwag na umabot sa demandahan. Huwag na umabot sa kasuhan. Ganun dapat eh. Diba? O si Barbers, isang congressman, mamabatas. Lingkod bayan din, pero kung serbisyo ang pag-uusapan, buhay po ang tinataya ni Grijaldo para maglingkod. Oo. Diba? Ganun dapat eh.